Maayong gabi. Diyan nasada sa atong takna sa pagtuon. O dining gabi una, nagsulo ako tungod kay ang ato nga mga kauban. Doon na sila yung mga importante sad kaayo nga mga ministries nga gihimo karon. Sa di pa kita mo padayon atong iduko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo, tagay kami sa imuhang Diyos nun nga kaalam. So that as we study our lesson tonight, we will be able to understand your words fully. And thank you that you are with us, especially to our kapaglaom, brethren, and friends who are following this program. Wherever they are now, your Holy Spirit will be with them to give them understanding. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. So, niya nakita karon sa ikaapat nga lesson sa ato nga simana og naguluhan kinig parables. Nindot ni sa ato pa sa Bisaya pa ni isang bingay. O nga ato nga teksto ato makita ning gabi una sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 24 o 25. Ako ni basahon maigsoon. Then he said to them, so this is Jesus. Si Jesus nag-ingon kanila, take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you. And to you who hear, more will be given. For those whoever has, to him more will he be given. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. So, kung ano yung pagka-istorya, no? Salabtunon kayo. But the point here is that nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Take heed what you hear. Ug unsa imong nadunggan. Kung unsa man ang measure nga imong gihatag sa uban, mausa na ang imong anihon. Kato pa kung unsa imong gibuhat, mausa na ang imong anihon. Ug what you hear, ihatag na sa imuha. For whoever has, kung kinsa tong naa, to him more will be given. Ang naa pagyud dungagan. Pero katong wala pagyod, bisan pa ang naa sa ilaha pagkwaon. So, ini mga sambingay ni mga kaigsunan, ug mao ni hatagan nato og pagtuon ni ining tibuok nga simana. Og parabol man ni, sambingay man ni, na sentro ang ato nga pagtuon sa book of Mark, diri sa chapter 4. So if you have your Bible, inyo ning makita ang, inyo ning mabasa ang Mark chapter 4, focus ni siya sa mga verses 1 to 9. Then this study until sa Lunes sa gabi, ma-focus ta sa parable ni Jesus about the sower. Kana bitawng magtanom or usa ka mag-uuma nga nanunum siya. So this is the focus of the parable. So Mark chapter 4, dunay upat ka parable diri, the sower, the lamb, the measure, growing seed, and the mustard seed. Pero for tonight and until Monday, mo focus lang yun ta dinhi sa the parable of the sower. Kay mao ni siya ang task. Now, diri sa atong lesson kay parable man ni siya, actually mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga higala, daghang nalibog ani nga ano nga parable man gigamit ni Jesus nga pamaagi sa paghatag niya og mensahe ngadto sa mga katawhan. Unya ang parable dunay mga meaning nga buot ipasantop ni Ginoong Hesus sa iyang gisulti nga parable. Unya ang maminaw ila ni i-analyze og ayo ngano nga gisulti man ni Jesus. Unsa man ang buot ipasantop ni Jesus. Muna nga ang mga hearer ni Jesus must be keen enough nga maminaw gid sila ayo kay unsa ka ang tuyo ani ni Jesus ngano nga kining mao nga parable ihaman gisulti. So ingon ana mga kaigsuonan og mao ni ang ato nga pagatun-an. Kay si Jesus naggamit og daghan kaayo nga mga parable in his teaching. Unya ato ning matun-an nganong yan ning gigamit. I think this will be on Tuesday. So for tonight and until
Monday, ato lang i-focus makaigsunan sa parable of the sower. Then, atong tan-awon unsa ni kaimportante nga parable nga gi-convey, nga gisulti ni Jesus alang sa matag usa kanato o labi na sa mga naminaw ni adtong panahon na kay kung ilan ning nasabtan ang mao nga parable, maghatag silang pamalandong sa mga espirituhanon nga butang nga makasunod sila nga alagad ni Ginoong Hesus o mahimo silang faithful disciple ni Jesus ni adtong panahon na. And very interesting nga sa atong mabasa o atong matun-an kining the parable of the sower, atong makita makaigsunan nga this is very applicable bisan pa sa ato nga panahon. Though Jesus speak it in a parable, pero nasabtan ni siya sa naminaw niya o unya kining naminaw niya nga mga katawhan ni atong panahon na ilang gidawat ang kamatuoran o sa ilang pagsunod sa kamatuoran. Of course, ang resulta nahimo sila nga alagad si Ginoo o worthy sila sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo alang sa mga katawhan niya o maridi sa pagbalik. So mao ni ang importante kaayo ning parable of the sower. So now atong mabasa dinhi kung inyo hangi gitan-aw makaigsunan nga ang usa ka mag-uuma while Jesus naa siya sa crowd, ang bagang duot sa mga tao nag-usa sa iya nga palibot, si Jesus misulti dayon ni ining mao nga parabol. Naghatag din siya ni ining mao nga parabol nga dunay usa ka mag-uuma unya nagpugas siya og lisok. Ang una nga lisok asa ganito nahulog makaigsunan, didto nahulog sa daplin sa dalan. So unya pag sabwag. So, pamilyar kayo ni sa mga mag-uuma ning ato nga lison actually. Nga nagsabwag siya, ibutang tag, mais ba niya ang gisabwag makiigsunan nga binhi, nahulog dito sa daplin sa dalan. O ang nahitabo, kay dito man sa daplin sa dalan, ang lamgam, gidagit dayon, o wala nakatubo ang maong seeds o liso makiigsunan. Then, ang ikaduha, nahulog dito sa batuon. So, daghang mga batuon. So, ang farm manggod, di manggod, pariho tanan makiigsunan nga, pariho o, kusani, nga, pariho siya o, luna tanan ba? Naapoy dapin sa dalan, naapoy kabatuan na siguro sa uma. So, kini nahulog dito sa kabatuan. Kung pagkahulog sa kabatuan, tagpila ka adlaw, nitubo pod, nitubo sad, giingon diri sa atong nga lesson. Pero kay naaman siya sa batuon nga lugar, pag init, wala maka-sustainer tungod kay ang kainit mo'y nagluto siguro sa mao nga mga roots niya, usa maning roots sa Binisaya, mga gamot. So, dili makasustain, namatay ang maong seedling o seeds. Then, nisunod, nahulog na po ni makaigsunan dito sa kanang sagbutan o sa kanang sampinitan. O pagkahulog dito sa sampinitan, nitubo sad siya makaigsunan. Pero sa iya nga pagtubo, ang nahitabo, kay nahulog man siya sa sampinitan, so, gikatayan siya sa mga sampinit o sa ato pa na mga cover crop siguro sa ato nga panahon diri o diri sa sitting nato. So namatay ang mausab nga seedling. So pagtubo niya ni taas siya pero namatay gyud siya makaigsunan tungod kay ang nahitabo naaman siya sa sampinitan. So bag-o lang ni saka ko dito sa gamay nga farm sa ako nga father, nasunod na mo sa mong father. May mga tanom dito nga pila ka mga seedlings. Uy, luoy kayo. Kay gitabunan na sa cover crop. So kinahanglan yun nga hinluan. So kung wa may hinlui, siguro yun to nga mamatay.
So, ingon ana ang nahitabo. Pero naapoy seedling nga nahulog dito sa good ground. Abono kayo, o muhinungdan nga ang maong seedling o maong nga seeds nitubo o hangtod nga naanig yun. So, atong makita din nga ang mga seeds depende sa lugar nga nahulugan nila, depende sa lugar nga diin sila natisok, katong nangatisok sa dapin sa dalan, siguro maayong tisok, gisabwag na siguro sa sower, unya ang katupong sa batuon o katupong dito sa sampilitan. So atong hibalan nga nangamatay gyud sila. Wala sila ka survive. Pero ang sa good ground nitubo makaigsunan og ni harvest og 30 times, 60 times and even 100-fold. Muna giingon sa Bible mga igsuon. So atong makita diri nga ang gidrive sa ato nga author mao nga dunay failures nga nahitabo dinhi. Ang una nga failure, ang seeds nahulog dito sa dalan, unya nakita sa mga langgam gikaon. So failure nga pagtanom or pag-uma. Ikaduha, nahulog na sa dito sa batuon, so failure na sad. Ikatulo, dito na po sa sampinitan, failure. So, imo makita rin nga, doon ay tulo ka mga failure. Unya, ang ikaapat, mauna to nga nahimo nga successful. This is to draw us an idea nga si Jesus nga nagtawag og mga katawhan nga mahimo niya mga disciples, kuan yun, kanang it's really a challenge. Tungod kay imong makita or atong makita din nga ang tulo failure, wala sila ka sunod o being a disciple of Jesus. Tungod kay ang mensahe nga miabot sa ilaha wala katurok sa ilaha nga kinabuhi. Nakaturok man ang duha, ang diha sa batuon o diha sa sampinitan, pero namatay lagi hapon sila. But the good news is, kadtong nahimong successful, kining na successful nga pagtanom nga naa sa good ground, nakaani o multiple harvest o dako kayo nga harvest nga ang usa ka mag-uuma malipay gyud siya nga resulta. This parable actually nagsulti sad nga kung asa ang seedling mo butang, ang response sa seedling response sa seeds depende sa klase sa yuta ug asa siya natanom. And I believe nga ingon ana gyud pud ang tinuod mahitabo kung ang usa ka seeds gitanom nimo sa dili fertile, dili abuno nga yuta, dili na mo yield og harvest or muturok man gani, pero kung dili na nimo abunuhan, di na nimo atimanan, dili na siya makalahutay. So ang response sa seeds depende sa klase sa yuta. Now, in connection with sa ato nga Monday lesson, gitawag na sa ato nga lesson nga ang seeds mo ni ang pulong sa Ginoo, no? Mo ni sa giingon din sa ato nga lesson sa Monday. Unya na hulog ni siya sa different kind of listeners. So na ay maayong maminaw, naminaw man siguro sila tanan, pero lahi-lahi ang ilaha nga pag-response. For example, atong niagi nga semana, I was in Upper Nilo, walita dito, daghan po ang naminaw. Pila-pila po kabuk ang mga invited nga mga bisita, but at the very end, doon na lang yoy, I think 13 kabuk ang midawat sa baptism. And I told our brethren nga, kanang yung nakasabot yun gayo ha, kay dili na to gusto nga kanang mabautismuhan nga wala sila makasabot because after mabautismuhan sila, expected nga magkinabuhi sila nga disciple ni Jesus and being a Seventh-day Adventist.
So dili gyud pugson, kinahanglan nakasabot gyud sila sa pagtulun-an sa church because we don't want nga after sa ilahang conversion mubalik sa old life na gihapon. So this is the idea, mga kaigsunan, na ang seeds ni response according sa klase sa mga hearers. So the word of God, kung butang siya sa usa ka hearer nga fertile, mutubo ni siya ug mamunga ni siya. Pero kung nahulog siya sa dili fertile, so lahi po ang iyang resulta. For example, dili sa interpretation, no? Sa unang seeds nga nahulog sa dapin sa dalan, gikaon siya sa langgam. So in the interpretation, it was Satan who snatched the word of God. So wala katubo. Wala yung katubo ang pulong sa Ginoo sa mao nga nakadungog. And it is really true nga daghantang mga pagwali, daghantang pang Bible study nga gihimo, pero nahulog sa maminaway nga wala naghatag og pagtagad. So ang pulong sa Ginoo murag maingon nato nga nasayang kay wala man dawata sa mao nga mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Then of course naadli ang nahulog dito sa kining nahulog sa batuon. Nagiingon rin sa atong lesson, kining nahulog rin sa batuon. Jesus linked this to people with shallow commitment. Kana bang ang ilang commitment nga moalagad sa Ginoo mabaw ra kayo. Kay mitubo tuod pero kay ilang nakita nga ang cost of following Jesus as a disciple murag bugat, so wala sila makasunod. So ang ilang commitment dili ligon, dili strong. Muna nga in our church, when we really invite people and we give them Bible study, unya nakasabot yun sila sa pulong sa Ginoo, we ask them how committed they are to follow Jesus and to live like Jesus sama sa pagkinabuhi nato as a believer, as a Seventh-day Adventist. So mo ni ang atong gitan-aw nga kining mga nahulog nga seeds dinhi sa batuon, walay commitment. Kung walay commitment, dili na makapadayon sa pag-alagad. So mura ba ni og kana lang nakadungog sila sa pulong si Ginoo, igir kayo sila, lipay kayo sila, pero walay commitment nga mupadayon sa pag-alagad. Umaon ni siya ba ng the possibility nga natay mga Bible interest nga gusto rin nato nga Bible studyhan, nga gusto nato nga mabautismohan. So mura og atong yung gihimong atong effort, pero usahay dili na og sa makadaghan dili na dai siya work sa Holy Spirit, kay ang conversion iyahaman sa Holy Spirit. So nabautismohan ning mga tawanak, so sige taghakot, sige hakot, pag dili na hakoton, dili na makasimba because we have no commitment. So very important nga ang usa ka alagad nga mo commit sa pag-alagad si Ginoo must be committed nga mosunod gyud. Di ba giingon sa scripture nga ang ingon si Jesus, kinsa tong mosunod kanako must take up their cross and follow me. Must deny himself, take up his cross and follow me. So this is on the ground sa batuon. Then we have the interpretation nga gihatag ni Jesus katong nahulog dito sa sampinitan. Kanang mga sagbuton nga nahulog, of course ni turok kay na may yuta. Siguro abono po ng yuta. Pero kay wala siguro malimpyuhan sa farmer, wala siguro makuha ng mga sampinit, wala siguro makuha ng mga cover crop, may latay sa mao nga sidling, o niya natuok ang mao nga sidling o namatay. And according to Jesus, sa iyang kaugalingon nga interpretasyon nga atong makita makaigsunan in Mark chapter 4 verse 13 to 20. Jesus explained that this stands for the cares of life
and riches that choke out the word. So, but the good, so sa ato pa, kanang nagasimbolo nga katong mga nadiha sa sampinitan, naturok sila, nabuhi. Pero mo lagi makaigsunan, gikaputan sila sa mga cover crop o mohinungdan nga namatay sila. O niingon ni Jesus, nga these are for the cares of life and riches. So sa ato po, the care of life. Buti pasabot nga, lisod man o mupadayon sa pag-alagad. Kay mura man o daghan kayo ang requirements. Unya, unsa nga ni, kining di man ta maka-freely sa pagkinabuhi. Kay, you know, as a follower of Jesus, doon na tayo standard of holiness nga gisunod sa ato nga kinabuhi nga muunay atong gitinguha. Of course, muunay atong goal nga gikabot, naman tayo makakapakyasan, pero always na atay goal nga gikabot to be like Christ sa ato nga pagkinabuhi. Then, of course, the riches. The riches nga mooy nagtuok. Daghan biya sa ato nga mga brethren nga sa diha nga nadato na sila, nakalimot na sila hinuon sa pagpasalamat sa Ginoo sa panalangin nga gihatag si Ginoo sa ilaha. So, riches. So, na ay mga reasons ngano nga ang tao dili makasulod sa pultahan nga masigpit. That is reasons nga di sila makasulod. Example, palitan na aning mga kahilayan sa kalibutan, mga bahandi sa kalibutan, mga pressure sa kalibutan, mga hulga. Mao ni ang mga reason ngano nga dili makapadayon ang ato nga mga kaigsuonan sa pag-alagad si Ginoo. Nabuhi na unta ang pulong si Ginoo sa ilang kinabuhi, nigsugod na, pero tungod sa cares of life, tungod sa riches, muni hinungdan nga wa sila nakapadayon sa pag-alagad. So, looy po di siya nga sitwasyon, but this is really in reality nga nahitabok. And Jesus explained it to his hearers, iyahang naminaw, aron ilang masabdan, nga mauni ang kahulugan. Not exactly the hearers, but he told the explanation to his disciples, not to the masa, to daghang mga tao. He leave it to the masses to understand, to contemplate, unsa katong kahulugan sa parable ni Jesus, kay wa man sila explain eh. Then later, ang mga disciples na lang, ipangutanag yun nila si Jesus, Lord, unsa may kahulugan. So, gi-explain ni Jesus, nasabtan siya mga disciples. Itapod karon ato nang masabtan. Tungod kay, gihatagan man ni Jesus o kahulugan ang iyahang parable nga gihatag. But the time nga gisulti ni Jesus dito sa crowd, wala niya hatagi o kahulugan. He leave it to the crowd. Nga ang crowd maoy maminaw ug maoy mo analyze sa maong parable ni Jesus. Kay gusto ni Jesus nga kini mga tawhana will really think yabang gi-challenge ang mga tao, ang mga hearers nga to think unsa ka ang buti pasabot ni Jesus. Because when Jesus delivered the sermon or this parable sa iyahak nga naminaw, Jesus would like to convey a spiritual message nga masabtan sa iyahang hearers ug unsay iyahang ipasabot. And Jesus just used this parable para nga ang iyahang pagmensahe dili siguro kayo harsh para sa mga naminaw kay of course, di Jesus gusto nga iyang ministry mo cut out immediately. Labi na nga, magsugod pa siya nga ministry. Remember, kung gamiton yun ni Jesus straight to the point, nga muingon siya nga, kamo nga mga parasyo, kamo mga eskriba, kamo ning mga listeners nga mga batuon, nga ang pulong si Ginoo wala mabuhi sa inyong kinabuhi. Kamuning mga tao nga
ang mensahe sa Ginoo inyong gibalibaran. So Jesus do not directly said to the people, giingnan niya ang mga tao nga kamo mga iyon animo. But Jesus used this parable, gipick up niya ning maong usa ka sugilanon nga kanang di-connect sa community, niya ilahang na-experiensyahan sa ilahang dili nga pagkinabuhi, kay most of them are farmers or fishermen, nga moopo ni nga mga situations, mga parable ni Jesus, nga iyang gikuha, kaysa iyang pagsulti diini, masabtan sa iyahang mga audience. Makasabot sila, kay makakunik sila. Makakunik sila ni anak. Muna nga si Jesus, inyong makita sa mga daghan ni parable, sa mga parable niya, maingon siya nga, the kingdom of heaven is like, sama sa usa ka mustard seed. The kingdom of heaven is like a hidden treasure, example. So, imong tanawon, gahimo si Jesus og mga example nga indirectly, pero masabtan sa mga tao kay very connected sila sa maong mga sitwasyon. Kanang kahibalo gyud sila nga mao ni ang nitabo sa makaron aning mag-uuma. Sa hibalo sila nga mao gyud ni ang trabaho sa mag-uuma. Nga maghatag magsabwag og seedling. Kay daghan mang seeds, daghan mang pamaagis pagtanom na seedling na apoy isabwag lang. I remember many years back, mga batanon pa kay ko, bata pa, sa farm dito sa akong lolo. Magdaro sa basakan, unya nay panahon nga magsimilya, unya pagkadagko na sa similya, kamrutong to siya, then itanom na ito siya. Itanom. Pero naapoy mga panahon, nga dili magtanom. Kung dili ang buhaton, giprepare na ang ground, pag kuman sa prepare sa ground, gitawag og direct, so isabwag na dahil siya. Isabwag na dahil itong mga similya nga mga unsay nga kini mga humay. Pero paturok-turokon pa to siya o gamay. So I have experienced that kay na-farm ng akong lulo, napon may gamayng farm sa una. So mga tumi sa mong farm, usahay direct kay gamay kayo ang gasto, pero less po ang iyang income. Pero kung tanom yun sa humay, dako ang income, pero dako-dako po ang gasto. So kini nga mga parable nga, the parable of the sower, may connect yun siya sa heart sa mga tao. Kay ilamang yun nga na nakita, ilamang yung gikinabuhian po ni sa mataga-adlaw. So when Jesus told him nga ang seeds na hulog ni ining mga klase sa mga yuta, kung ilang nasabdan, ilang mapamalando nga ang pulong si Ginoo ni abot sa ilaha, pero basi ang ilaha nga kasing-kasing sama ni adtong dito sa kanang dalan. O ang ilaha baka nga kasing-kasing sama baka sa batuon or sama baka sa sampinitan. So now ma-assist nila ang ilang kaugalingon, and this is a very effective nga pamaagi ni Jesus to convey a spiritual lesson para sa naminaw niya kung ilang masabtan, they will accept the word of God. So, kuan ba, kana bang indirect, pero kung masabtan sa mga tao nga espirituhanon, sa mga tao nga gusto sa kaluwasan, they will embrace it. So, muna siya makaigsunan. Indirect, pero masabtan. So, doon ay mga, sometime I remember a quotation nga na gaingon bitaw, you can read between lines. Imong mabasa between lines what I would like to tell you. Ug imo nang nasabtan, then you understand what I mean. So, ingon ana mga kaigsunan. Jesus is using this parable of the sower, hoping nga kining mao nga parable sa iya nga pagsulti ang mga tao maabli lang nahuna kanang mag-challenge silang nahuna usa mo gud ibot ipasabot. And finally, with the guidance of the Holy Spirit, kining mga tawhana masabtan nila ang buot ipasabot ni Ginoong Hesus sa ilaha. So,
muna ingon nga kana bang indirect but very effective kayo ug naingon si Jesus kung guided sila sa Holy Spirit, they will understand it. So ingon ana manghinigugma kong makaigsunan na Jesus is using this kind of method in preaching His word. Unya, ang katong nahulog ri sa ground yun makaigsunan nga nindot kayo, namunga. No? Namunga. O ni harvest o perting naghana na ay 30-fold, na ay 50-fold, o naapoy 100-fold. So, imong makita nga gwapo o nindot kayo ang yield. So, how do you respond sa tawag sa Ginoo sa atoa? Mauna na kategori ang mga katawhan nga naminaw sa pulong sa Ginoo. So, asamon mo ani mga kapaglaom, asaman mo ani mga brethren, o asaman mo mga higala. Dito ba mo sa katong dapin sa dalan? Dito ba mo sa unsay ngalan ni? Dito ba mo ani sa batuon? O dito ba mo ani sa sampinitan? O naaba mo sa good ground? I hope naa mo sa good ground. Nga you respond sa word sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, unya na munga sa inyo hangat kinabuhi. Unya nahimo mo nga blessing sa inyo community ug labaw sa tanan, naghatod po og dakong panalangin sa inyo ha. So, ingon ani ni ang gitudlo sa ato nga lesson ni ining simanahak that focus on the sower, pero ugma, I guess we will be discussing the reason for the parable. I will not discuss to that. Even I have partly discussed it, but pero ugma, this coming Wednesday, mo ni gyud ang hatagan og dako kayo nga pagtuon. So, this is it for this ato nga pagtuon from the beginning sa ato nga pagtuon sa lesson 4, the parables, then paingon diri sa Sunday, paingon diri sa interpretation ni Jesus. So, my concern mga kaigsunan diri sa ato nga lesson is for us to consider unsa nga ground kita mga kaigsunan. Unsa kita nga klase nga listeners sa naminaw kita sa pulong sa Ginoo. Do you understand sa mga sambingay nga gipaabot ni Ginoong Hesus sa imuha? Imo ba ning nasabtan sa imuha nga kinabuhi? Imo ba ning nakuha ang buot ipasabot ni Jesus? Kay in many ways, God will speak to us in parable. Then ato ni siyang i-analyze pag-ayok. Then sa atong pag-analyze, mag-guide ta sa Holy Spirit, this is what it means. Then if you accept it, then it will grow in your heart. So parables, makaigsunan, are very important message nga i-convey sa Ginoo sa atoa, nga kung ato ni siyang sabton, maghatag ni nato og dako kayong mensahe nga espirituhanon gikan sa mga butang nga atong nakita sa ato nga palibot. So the idea is that God used these very simple things nga nahitabo sa palibot nga kuha niyang message aron nga kita makahimo sa pagpamalandong ni ini mga butang nga nanghitabo sa ato nga palibot. So inana ra mga kaigsunan. So dili na ta kinahanglan og daghan pang magbasa pa ta og daghang mga story to illustrate. Okay po na siya. But nature can be used, mga kapaglaom, to give an illustration sa message sa Ginoo nga gusto niyang ipaabot niya kon kininapta with the guidance of the Holy Spirit, we understand. So, symbols, signs, parables, stories, kung ato nang banungog sa pulong sa Ginoo, na ano siya'y buot ipasantop
nga angay nato nga sabton. So, just read between the lines what the message of God is for you as we read as we study our lesson. There are sign language, there are meanings, there are important spiritual lessons that we can learn out of the parable of Jesus. So, thank you makigsunan sa inyong nga time. It's already 6:45 and we hope nga ang inyong nga kadasig sa pagsunod sa atong programa ana kanunay. Hopefully by Wednesday na ang atong mga kauban, I guess Pastor Pido will be around and hope the rest also will be around to help us always in our lesson. Thank you. Please continue to pray for us sa atong programa sa Takna sa Pagtuon and all the programs of the Hope Channel South Philippine Union Conference. God bless you, my brothers and sisters. Let us bow heads for prayer. Almighty Father in heaven, we thank you that tonight you give us wisdom, that as we have studied our lesson, you impress us with your Holy Spirit to understand the parable of the sower. And Lord, please allow us that we are on the good soil, so that as we hear your words will grow in our heart and it will yield fruits and it will yield plenty of harvest. Please, Lord, if we have a stony heart, take it away from us. If we have a heart is weedy, please, Lord, take it away from us. And if we have a heart who is like into a path, Lord, please take it from us, so that, Lord, we can grow into your grace and we'll be assured of your kingdom and will be assured of life eternal through your holy name. Thank you, Heavenly Father, for being with us tonight. Bless your people. Bless the kapaglaom, the brethren, and our friends, and Hope Channel. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray, amen.